So yun mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod Epipanio Labrador. Dito po sa ating programa ang reaction mo, birada ko. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Bongo na kung saan pati po sa kanyang pagbablog ay gusto niyang gaguhin yung mga Pilipino. Gusto niyang gawing tanga yung mga nanonood sa kanya. Alam nyo, sa bagay, sanay naman talaga to dahil talagang, kumbaga turuan ito ni Rodrigo Roa Duterte. Turuan ito ni Rodrigo Roa Duterte. At itong kanyang mangingisda na, kumbaga ginamit, sa totoo lang, hilaw po hilaw yung ngiti. Mapapansin nyo hindi pa nakikita pero ako na nagsasabi sa inyo. Nasa video pong pinalabas ni Bongo, hilaw po yung ngiti ng ating kababayan na ito. Bakit hilaw? Kasi hindi totoo. Alam niyo pag hindi totoo at kaplastikan lang yung pinapakita, talagang hilaw talaga yan, kumbaga. So, para maintindihan ninyo, eto, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong video na pinalabas po ni Bongo. Eto at panoorin po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Natagpuan ko po itong mga fishermen natin na nagtitinda. Sabi ko para makauwi na sila, kikiyawin ko na lang yung paninda nila. Masarap to. Ilan ni Bay? 150 lang sir. 50. Pagay ko tulo ka kilo. Para makauwi na po sila. At tulungan natin ang ating mga fishermen, mga farmers po. Dapat parati silang busog. Dapat po silang unahin po. Priority ng gobyerno na tulungan mga kababayan nating mahirap po. Dito po kami sa gitna ng daan. Titinda sila. Pinara ko para makauwi na. New Year pa naman ngayon. Kaya lang wala akong dalang pera. Hindi ako gumagastos pag New Year. Pahiram mo na dyan. Daw mo lang gumastos. Kulang. Other. Yan. Eto na mga minamahal ko mga kababayan. Ang totoo lang, natatawa po ako dito sa diskarte ni Bongo. Lahat na lang talaga gagawin nila. Kumbaga parang halatang desperado na po sila mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nakakatawa dito, yung mga sinasabi niya, parang bangag yata to biro mo, nakasakay sila sa bangka. Abay sabi niya, nagkita daw, kasalubong daw sila sa gitna ng kalsada. Saan yung kalsada dito? 'Di ba? Kung tinapo mo yan, kung sinalubong mo yan sa dagat kayo nagkita. Abay, hindi ko maintindihan kung ano ang kalsada kay Bongo 'Di ba? Pero gano'n po, hindi nakataka-taka, halata naman yung lalim ng kanyang panga, yung lalim ng kanyang 'di ba? May tama talaga tong senador na to. No? Isa pa sa nakakatawa, papakyawin daw niya yung isda ng ating mga mananagat. Ng ating mga mangingisda. Abay, binili 3 kilo lang. 'Di ba? So, niloloko niya tayo. Nakita niyo naman, ilang pompo ang meron doon. Sa mga ganong klase, mga hindi po nakakalama, yung mga ganong klaseng panagatan o yung mga ganong klaseng uri ng pangingisda, ang dala-dala po niyan, pom-pom. Ngayon, niloloko niya tayo. Papakyawin daw niya yung isda ng mga mangingisda. Pero 3 kilo lang yung kanyang binili. So doon pa lang, masasabi mo na talagang sinungaling talaga tong hayop na to. Sinungaling talaga tong gago na to. Pati ba naman sa kanyang pagbablog, gusto tayong gaguhin, gusto tayong tarantaduhin, gusto tayong isahan. Isa pa sa nakakatawa. Tingnan nyo yung kanyang diskarte po na kanyang amo to. Kunyari, di ba? Kumbaga yung kanyang diskarte, para bagang nagpapaawa effect. Biro mo, bibili, papakyawin niya yung isda na 3 kilo. Samantalang pum-pum yun, papakyawin niya. Tapos ang sabi pa niya doon, dahil wala siyang pera,
Kaya manghihiram na lang muna daw siya sa, hindi ko alam kung sinong hiniraman niya, bodyguard ba niya o kasabwat niya sa pagbablog niya na kung saan inuuto niya ang taong bayan, mga minamahal kong mga kababayan. So, ayun, dahil ang sabi nga niya, hindi daw siya naghahanda pag New Year. Hindi daw siya nagdadala ng New Year. Alam mo mga minamahal kong mga kababayan, ito isa kang politiko. Kung ikaw ay isang politikong may tunay na pagmamahal sa kapwa mo, sa kababayan mo, 'di ba? Dapat lagi kang handa. Dapat lagi kang handa at mayroon ka laging dalang pera. Para ano? Para tumulong. Paano ka tutulong, Bongo? Paano ka tutulong? Kung wala kang dalang pera, halimbawa nakatagpo ka ngayon ng isang taong nangangailangan ng tulong. Kanino ka hingi? Sasabihin mo na naman wala kang dalang pera, sa bodyguard mo na naman ikaw hingi. Mukhang hindi nakapanipaniwala yun. Paano pag may lumapit sa iyo isang tindera o isang pulubi? Paano mo tutulungan? Gayong hindi ka nagdadala ng pera. Para napaka-imposible. Kung yung isang mamamayan na simple lang ay nagdadala nga ng paniguradong pera, kapag umaalis sa bahay, ikaw pa kaya? Diba? Dito mga minamahal ko mga kababayan, makikita nyo yung diskarte nila. Yung paawa effect. Yung pagpapakumbaba effect. Yung pagiging simple effect. Gusto nilang isipin ng taong bayan na simple lang siya. Gustong pasakayin ni Bongo ang ating mga kababayan na wala siyang kinurakot. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, halos buwan-buwan po, milyon-milyon po ang ninanakaw ng hayop na ito. Pero dahil nga sa alam naman natin na magugulang na, madiskarte na, kumbaga mga tirador na, mga bihasa na sa larangan ng politika, itong ating mga kalaban, kaya mahuhusay na silang magpanggap. Yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. Mahuhusay silang magpanggap, mahuhusay silang magkunwari na sila ay mga simpleng tao lamang. Sila ay hindi mga magnanakaw. Pero ang katotohanan, para po malaman ninyo, para po maintindihan ninyo, yung mga taong ito ay mga huwad. Yung mga taong ito ay nagpapanggap na mga tupa pero mga lobo, na anumang oras ay pwedeng sumakmal o pumatay ng mga inosenteng tao. Mga kababayan, diskarte po ito. Yung mga ipinapakita ni Bongo ay diskarte po ito ng kanyang amo. Diskarte po ito ng kanyang amo na kung saan kaya tumagal sa kanyang katungkulan sapagkat ginagamitan niya, maliban na ginagamitan niya ng impluwensya, pera, pananakot, ay ginagamitan din niya ng diskarte o kaartihan. Yung kanyang mga estilo ay talagang masasabi mong nakukuha po nitong ni Bongo. Nakukuha po ni Bongo yung arte ng kanyang o estilo ng kanyang amo na si Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang nakikita ko mga minamahal kong mga kababayan. Pero hindi na ako magtataka. Pero kitang-kita naman na puro mga kumbaga kasinungalingan. Ikaw, senador ka, hindi ka magdadala ng pera, tapos puro ka lang hingi sa bodyguard mo, pero ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun. Siyempre, babalik din niya sa mga bodyguard niya yun. Pero ang punto doon, ba't niya sinasabi yun? Hindi siya nagdadala. Bakit hindi daw siya naghahanda ng bagong taon? Ba't ka pa maghahanda ng bagong taon? Alam naman ng taong bayan, Bongo, na ang bahay mo, ang pinakabahay mo, yung bahay ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi mo na kailangan pa kasi alam naman namin na hindi ka talaga makakapaghanda doon sa sarili mo dahil siyempre sinong mag-aasikaso kay Rodrigo Roa Duterte, sinong maghahain ng kanyang pagkain, sinong maghuhugas ng kanyang plato, sinong maghuhugas ng puwet ni Rodrigo Roa Duterte pagpupunta ng CR, di ba ikaw? Kaya hindi ka pwedeng magbagong taon doon sa sarili mong bahay. Kaya nga hindi ka na nga naghahanda sa sarili mo dahil siyempre nandoon ka sa amo mo. O di ba? O pag naano na si Rodrigo Roa Duterte gusto na magpahinga, sino mag-aasikaso ng kanyang higaan? Sino maghahanda ng kanyang banig? Sino magpapatulog kay Rodrigo Roa Duterte? Sino magbibigay sa kanya ng fentanyl? Di ba ikaw?
Kaya wag mo na kaming daanin sa anumang mga kadramahan mo, Bongo. Alam namin ang mga sinasabi mo ay mga paawa effect lang yan. Pasikat effect. Para sabihin lang na ikaw ay simple pero ang totoo, isa kang demonyo na nagtatago sa kapangyarihan mo, sa kadramahan mo, gaya ng amo mong si Rodrigo Roa Duterte. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit anong pasikat, kahit anong pa pong gawin ng mga Duterte ngayon, maging ang kanyang mga ulupong, hindi na po yan paniniwalaan pa ng mga Pilipino. At isa lang masasabi ko sa iyo, Bongo, manahimik ka dahil hindi rin kita tatantanan. Dahil hanggat nandito ako, hindi mo maloloko ang taong bayan. Tandaan mo yan. Kaya sa ating mga kababayan, naway lagi ko po kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong tinatalakay dito po sa ating programang Reaction Mo Birado Ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.